We are Nazarenes and we are Christian. 우리는 예수님의 사람입니다. Y somos cristianos. Bit itiling ahandos. Tunatenda mwana Kristo. Y muy cristiane. Sisi ni Wanazareno na tu wa Kristo. We are Nazarene, and we are holiness. 我们是拿撒勒人，我们是圣洁的。 ကျမတို့ဟာတန်ရှင်သောသူတွေဖြစ်တယ် Mitiang kansi. І ми люди святості. Tunatenda muyamsene. 우리는 세상과 구별된 성결인입니다. We are Nazarenes and we are missional. І ми люди з місією. Pathian rian atuan mi kansi. Na tunaamini kupeleka ujumbe. We are missional. 我们是宣教者。 Y somos misioneros. Tunatenda kutumizira wamwe bano. Bit Nazarene. Bit posted ulchito kumus. We are Nazarene and we are connected. Kami sa rekta peman ni iskop la hoso ko kyang ma famir na rendi. I forso kyang ni ang ronghen. ကျမတို့ဟာယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ် Estamos conectados，在基督里是一体。 Bit imnigdete. І ми єдині. Na tunaamini kwa umoja. Tunatenda kubatana na wamwe bano. 우리는 모두 하나입니다. Kami ay Nazareno at kami ay magkakaugnay. We are Nazarene, and we are connected. Purihin kayo na magpakailaman, Yahweh, ang Diyos ng Israel na aming Ama. Sa inyo ang kadakilaan at kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Kayo ang naghahari at sa lahat taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinasasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang inyong maluwalhating pangalan. Purihin na. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We come today, tayo po ay narito upang i-adore ang kagandahang loob ng ating Panginoon, ng kanyang kabutihan, ng kanyang kaningningan, His beauty, His holiness. Amen. His goodness sa atin lahat. Amen. And we'll be careful to worship Him as well. And He's ready to touch our hearts ngayong umaga. Abutin ang ating puso, anuman ang kalagayan ng bawat isa. Anuman ang pinagdadaanan ng bawat isa, the Lord is ready. The Lord is powerful and mighty to reach your hearts, to hear those silent prayers, the unspoken words, in spirit and in truth. He hears that. The Lord is ready to touch our hearts and to minister to us ngayong umaga. Amen. The last week is a very busy. So
we're all celebrating God's faithfulness 45 years, amen? And we're all anticipating. Even now, there's no difference. We're all anticipating for His presence, amen? To work amongst us, in the middle of us. The Holy Spirit is amongst us today, this morning. We thank you, Lord. Can we sing all together? Awitin po natin with our voices, amen? The Lord is ready to hear our voices and our praises. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. For He alone is worthy, amen. For He alone is worthy. For He alone is worthy. For He alone, Jesus, you're worthy, O Lord. Christ the Lord. Let's pray. Thank you, Jesus, for your presence this morning. We thank you for your majesty. We thank you for your goodness. You are a good, good Father. We thank you, Lord, for your presence, Lord. You're ready to reach our hearts, to search to, Lord, to touch our hearts, Panginoon. And Lord, we are here, oh Lord, no matter what. Ano man ang kalagayan namin, Panginoon, we want to sing song. We want to sing our hearts, from our hearts, our minds to you, Lord Jesus. Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, aming kasalanan sa iyo, aming nagawa, Panginoon, o Diyos. Itono mo, Panginoon, namin mga puso at isipan sa iyo, na magpurit, magsamba sa iyo lamang ngayong umaga. Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. This morning, we'll praise you all together, Lord. We'll praise you all together, Lord. Amen. Sing it again. Let's praise His name forever. Let's praise His name forever. Let's praise His name forever. Let's praise. Let's praise His name forever. Praise you, Lord. Let's praise His name forever. Let's praise His name forever. Christ the Lord. Jesus is Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Ikaw ang aming Panginoon, Diyos. Joyful, joyful, we adore Thee. Bless your name, Lord. We adore you, Jesus. Joyful, joyful, with the angels. Joyful, joyful, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before Thee, daily as the sun above. Till the clouds of sin and sadness drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. We thank you, Lord, for your goodness this morning, today. All Thy works rejoice around Thee. Earth and heaven reflect Thy rays. Stars and angels sing around Thee. Center of unbroken. Field and forest, vale and mountain, blossoming meadow, flashing sea. Chanting bird and flowing fountain, call us to rejoice in you, Lord. Thou art giving and forgiving, ever blessing, ever blessed, wellspring of the joy of living, ocean that of happy rest. Thou our Father, Christ our Father, all who live in love
us through the joy. Teach us how to love each other. Give us the joy divine. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for you are our brothers, Lord. He is holy forever. He's seated in the right throne of our God, Father. Thank you, Jesus. Ikaw ay banal, Panginoon. Patuloy ka namin pupurihin ngayong umaga at sasampahin. Salamat sa iyong kabanalan, Panginoon. Patuloy mo kami pabanalin, Panginoon. Diyos, salamat, O Diyos. Your name stands above them all.
Sa pagkakataon na ito, kuha tayo ng partner natin at tayo ay manalangin by partner. Yung asawa nyo na andito, kayong mag-asawa, mag-pray kayo. At hanap po tayo ng magiging kapartner natin. And let us start na i-declare yung pagpapala ng Diyos dun sa kapartner natin, kasama natin ngayon. At the same time, kung may prayer request, it is time to pray for one another, to strengthen one another. Dahil naandito tayo ngayon, not just to attend this celebration, but to strengthen each other. Palakasin ng bawat isa. At naandito tayo, dinala ng Panginoon para tayo ay sambahin siya sa Espiritu at katotohanan at bahagi noon ay ang pagpapanalanginan sa bawat isa. Tayo ay sama-samang manalangin. Let us pray. Father, maraming salamat. Thank you for giving us the privilege sa umaga na ito to pray for one another, to pray and strengthen, O God, ang mga kapatid namin. Ang mga narinig mo, mga panalangin namin, Panginoon, we declare na sa pagkakataon na ito, O God, dininig mo na, Panginoon. And we know, O God, na ikaw ang patuloy na mag-strengthen sa amin, not only as individual, but as a community of faith. Panginoon, this time, O God, na inaalala namin ang kapanganakan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. We pray, O God, that we will always be focused, O God, sa pinakang purpose mo. You sent your Son, Christ Jesus, para kami, Panginoon, ay mailigtas, Panginoon, sa kapangyarihan ng kasalanan at ng kamatayan. Lord, may this faith that we have in Jesus Christ, Father, ay magliwanag sa buhay ng mga taong makakahalubilo namin, Panginoon, sa kapanahonang ito. Marami po kaming mga taong makakahalubilo sa mga company na kung saan mo kami tinawag, sa mga trabaho, sa aming pamilya, sa aming mga kamag-anak, sa mga reunions, O God, sa mga Christmas fellowship and parties, O God. And we pray, O God, that our light shine before them, O God, that they will see Christ Jesus in our lives. And through us, O God, they may come to know Jesus as their Lord and Savior. Lord, sa mga pagkakataon na ito, naniniwala po kami that you are opening the doors for us to be a channel of blessing sa mga tao. Hindi lang sa mga material na mga bagay, but most especially with
the spiritual, Panginoon, na kalagayan ng mga tao. We declare that people will come to know Christ Jesus this Christmas, O God, na tunay na ang tunay na regalo, Panginoon, na ipinagkaloob mo ay ang kaligtasan sa pamagitan ni Kristo. Lord, we pray na kasangkapanin mo kami. Hindi po kami papayag na lilipas ang Christmas na ito, ang Kapaskuhang ito, na hindi kami, Panginoon, nagagamit mo upang may maligtas na mga kaluluwa at makakilala kay Yesu Kristo. Lord, lead us sa mga sitwasyon na ang buhay namin ay magiging tunay na pagpapala sa kanila. Na ang aming pananampalataya, Panginoon, ay mag-o-overflow at mahahayag sa mga tao. Sa aming pamilya, sa aming mga katrabaho, sa aming mga kamag-anak, sa aming mga kasama sa community, sa mga kapitbahay namin, sa lahat ng tao na aakayin mo kami upang makahalubilo sila. Lord, thank you, O God, sapagkat hindi nasasayang ang pananampalataya na nasumpungan namin kay Kristo. Ngayong Kapaskuhan, we declare, Father, na samahan mo kami sa lahat ng pagkakataon. Ikaw ang maglagay sa aming mga bibig na mga salitang papahayag namin upang ang mga tao ay magkaroon ng pag-asa ng kaligtasan, upang ang mga tao, Panginoon, ay magkaroon ng tunay na kagalakang nagbubuhat sa iyo. Lord, we pray na i-bless mo kami when we go in and when we go out sa aming mga tahanan. I-bless mo kami when we go in and when we go out sa mga vocation, sa mga trabaho, sa mga paaralan, kung saan man kami pupunta, Panginoon, na mga lugar. Maraming salamat po. And we pray, O God, na sa mga ibibigay din namin na regalo, ay hindi matatapos ito sa mga material things, O God, bagkus kasama nito ang aming panalangin sa bawat regalong aming ibibigay, Panginoon. Kasama nito ang panalangin that if they are already Christian, that they may be faithful until the end sa kanilang pananampalataya. If they are still unbelievers, O God, that they may really have personal encounter with Christ Jesus. Panginoon, maraming salamat po. Katulad, Panginoon, ng inawit namin, You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. At ang pinapahayag namin, Jesus, Ikaw ang maging Panginoon ng buhay ng lahat ng tao na makakasalamuha namin. Salamat po for this great opportunity na ipinibigay mo sa amin, ang pintuan ng pagkakataon na mahayag sa pamamagitan ng aming buhay si Kristo Jesus. We continuously pray for your protection and guidance sa bawat pamilya namin. We pray, O God, na sa lahat ng mga desisyon na gagawin namin, ay lagi kaming sumangguni sa iyo. Sa lahat ng mga pupuntahan namin, pangunahan mo kami, patnubayan mo kami, gabayan mo kami, ilayo mo kami sa anumang kapahamakan. Na sa gayon, O Lord, your name will be glorified because our lives, O God, will be an outpouring of your love sa mga tao na makakasalamuhan namin. Maraming salamat po. Salamat for this very special na panahon na ipapahayag ang gospel of salvation sa napakaraming tao. And they are very open, O God, na tanggapin ang mensahe na ito sapagkat sa pagdiriwang na ito, lalong nahahayag si Yesu Kristo. Lord, continue to strengthen this community of faith. Alam mo ang mga pangangailangan namin bilang komunidad ng mananampalataya. Alam mo ang mga pinagdadaanan ng bawat isa na kabahagi nito. And we know, O God, that you will continue to strengthen us, continue to unite us with your love,
Continue, O God, for us to be a channel of blessing sa mga taong nakapaligid sa amin. And wherever, whatever we will do, O God, we pray that we will glorify you and we will continue, O God, to give praise to your holy name. Maraming salamat po. Pinupuri ka po namin and we thank you for the victory. We thank you for the blood of Jesus na patuloy na bumabalot sa amin. We thank you for the angels na hindi umaalis na kasama namin at nagbabantay sa amin at nagpro-protect sa amin. We thank you, Holy Spirit, sa patuloy na pagpuspos mo sa amin. Maraming salamat po. This morning, prepare us, O God, as we continue to worship you in spirit and in truth. Maging Panginoon sa pakikinig namin ng rema mo, ng kapahayagan mo sa amin ngayong umaga. Patnubayan mo si Pastor Billy as he proclaim your word this morning and even during the time na iba pang mga gagawin po namin during this worship celebration. Be glorified. This is our prayer. In Christ's name we pray and God's children say, Amen. Amen. And the angels cry, holy, all creation strives. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. You will always be. Holy, holy Ang salita ng ating Panginoon. Manatili po tayo nakatayo para po sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Matatagpuan sa Roma 15:13. Roma 15:13. Sabi dito, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ipagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, upang magumapaw inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Purihin po ang salita ng Diyos. Amen. Good morning po sa bawat isa. Amen. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon as our worship? Ang hina naman, parang nagalmusal po ba kayo? As we clap, this is our worship also for the Lord. Let us clap for the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Salamat po. Magandang umaga po ulit sa bawat isa. Thank you, praise team, for leading us into meaningful worship this morning. And thank you for Brother JM sa pagkakabasa ng kanyang salita sa salita ng Panginoon sa umagang ito. And kamusta po ang bawat isa? Are you good? Are you better than yesterday? Amen, no? Ako lagi ko pinapractice yun kapag may nagtatanong sa akin, kamusta pas? Better than yesterday. Di ba? Kahit hindi mo pa man alam kung ano yung mangyayari sa araw na ito, but it should always be better than yesterday. Tama? Dahil ang ating Diyos ay mabuti. And let us go over to our passage for this morning in Romans chapter 15, verse 13. Sa salin ng NIV, sabi dito, may the God of hope
fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Tayo po ay managlit na manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa napakagandang araw na pinagkaloob mo sa bawat isa. Sa umagang ito, Panginoon, ang biyaya mo ang siyang patuloy na aming nararanasan. Salamat po. At Panginoon, nawa mangusap ka sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong lingkod. Gamitin niyo po ako bilang instrumento na magpapahayag ng inyong mensahe sa kanila at matanggap namin ng buong buo ang inyong pahayag, Panginoon, sa mensahe matatanggap. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sino ditong may mga spaghetti pack na? Sino na? No? Or baka yung iba hindi pa tapos, no? How many of us have gone into Christmas party? Yeah. Don't be shy, hindi ako manghingi. Ako din naman, galing din ako sa Christmas party ng district, no? And yung iba dito, siguro later this week, ang kanilang Christmas party. Mamaya, ang ating Christmas party as a church, no? Kabuuan. And so, there are so many events na pinagkakabisihan ng bawat isa sa atin. And there are so many things that we look forward, especially in Christmas parties, no? Yung mga ganyan, yung mga raffles, mga prizes, no? But the question for this morning, this season, what do you hope for? This season, ano yung iniintay mong pag-asa? Ito ba ay mabunot ka sa raffle? Grand prize? Ako, actually, nung nag-attend kami ng district Christmas party, first time ako nabunot yata, I think, hindi naman grand, parang pa-raffle, pero hindi talaga ako masyadong available or hindi ako nabubunot kapag may mga raffle prizes, even when I was working sa DepEd, no? At sayang, no? Yung mga prizes, ang lalaki. No? Even when I was, bago pa man yung Christmas party, alam ko na yung mga ipaparapol. Di ba? Parang may mga pagkakataon na, sana ako nang mabunot. No? Umaasa. Kaya lang, binigo. No? Binigo ng pagkakataon. But there are so many things that this season, what are you hoping to get? Ano yung inaasahan mo? It may not be in the Christmas party itself, but what do you hope this Christmas, this season? No? Siyempre, hindi na natin to palalayuin kasi yung mensahe is for this week, or for this month, it's all about the Christmas season. No? Alangan namang mensahe ako dito ng forgiveness or kung ano man, no? Na love your enemy. But it's all about the season. The reason for this season is our Lord Jesus Christ. And so, there are so many things that we hope for. Tama? Maaring may inaasahan ka na makuha. O baka ang ilan dito nakuha na. Yung mga bonus, yung 13th month, nakuha na ba? Nakuha na? Parang tahimik. Dumaan lang yata. Dumaan lang, pastor. Ubus na. Bago pa man mag-December 25, ubus na. No? There are many things that we are expecting. Actually, yung expecting is also kind of hoping. No? Medyo interchangeable siya in a sense. No, you are expecting something that you will get this season. No? Marami na ba? Marami na bang tinugon ng inyong mga pag-asa o mga inaasahan ninyo? Marami na tinugon ng Panginoon? Wala pa? Parang ano nyo talaga? Ang lungkot nyo ngayon. No? Ang lungkot natin ngayon. Bakit kaya? No? Spaghetti na naman na may handa. Kaka-spaghetti ko lang kagabi. Kaka-spaghetti. No? Anyway, of course, we all know that the true meaning of hope is found, matatagpuan lamang sa ating Panginoon, right? No? At alam natin ito ay nagmumula sa Kanya, gaya ng nabasa ni Brother J.M., na puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang pinagmumulan
ng pag-asa, no? And I invite you, since we know that God is our hope, and I've entitled this sermon, Our Hope for this Season, no? Ang ating inaasahan or ang ating pag-asa, no? Our hope for this season. And the question is, what do you hope for? No, I invite you these 3 things na I will share to you. Very quick lang, since we all know, alam na natin yung mga, mostly ng mga sermons when it comes to this season. No? 3 bagay lang, no? Bukod sa mga bonuses, 13th month SRI sa mga government, no? Or anything that you are expecting, you are hoping, I am encouraging you to seek these 3 things as you hope for this season. 3 bagay na hinihingi ko or iminumungkahi ko na hanapin natin sa panahon ng Kapaskuhan. Una, joy. Our hope for this season, dapat hanapin natin ang joy, hindi si Joy Bell, no? Nakatingin ka din sa si Peter, no? Nakaganon, yes, meron na siyang joy, no? But our hope for this season, hanapin natin ang kagalakan. Kanina, I'm trying my best to connect with you and it seems like you are very sad. Masaya ba kayo ngayon? Ang dami kasing mga inaanak na pumunta. Ang dami mga humingi sa akin na magbigay ng mga parabol. Baka ganun mga iniisip niyo, no? But this season, I invite you, I encourage you to seek joy this season. Kagalakan. Do you seek joy this season, for this season? Are you seeking joy for this season? Say amen if you are. That whatever gift you will and want to receive, you'd still be happy. Kung ano man yung mga regalo na matatanggap mo at hindi mo matatanggap, makukuha mo pa rin ba kayang maging masaya? Especially kapag may mga exchange gift, no? Pag mga exchange gift sa mga party, no? Worth 300, 500, no? Oh, yeah. Tapos nakuha mo, mug. Sabi sa Facebook, ba't nagre-reklamo yung mga nakakakuha ng mug? Sa post niya, gustong-gusto niya daw lagi magkape. Niregaluhan ng mug, nagalit. I love coffee, but nung niregaluhan ng mug, nagalit, no? That whatever gift you will receive, or won't receive, are you still in a joyful mode? Or yung kagalakan mo ba ay hindi mawawala? How about after? After you spend your money, your bonuses, your 13th month incentives, and so on, after you spend, no? Would you still be joyful for everything? Yung mga bagay na nakukuha na na-acquire natin, material things, it always can give us a temporary happiness. Right? Alam naman natin na kapag binili natin yung mga bagay na kailangan natin, na gusto natin, magiging masaya tayo for a while. Pero kapag walang-wala ka na, naubos na, kakaspend mo ng, di ba, sale ng lagi. Uy, sale naman, one time lang naman to sa January, no? Sino kaya dito sa January yung mag-uulam ng mga pangat? That after you spend every blessing that you have received, would you still be joyful? Do you want to seek joy? Not just this season, but of all, sa lahat ng pagkakataon. But especially this season. How about facing difficulties this season? Death of a loved ones, or may karamdaman kang tinataglay ngayon, or dahil maraming bawal sa'yo na pagkain, tapos nasa party-party ka,
malungkot ka kasi hindi mo makain yung mga pagkain nun. Ano ba naman yan? Tapos sasabihin sa'yo ng katrabaho mo, okay lang yan, may gamot naman eh. Ikaw naman, may encourage ka. Oo nga, no? Difficulties this season, karamdaman or death of a loved ones o paglisan ng mga mahal natin sa buhay dahil sa work, would you still be joyful? What do you hope? Ano yung inaasahan mo this season? I hope that you consider it. You consider to seek joy this season. I remember my sermon last July, na joy at all times, no? Hindi ko alam kung maalala nyo pa. Joy at all times, no? Yung nilagyan ko ng acronym yung JOY. Jesus over your whatever it is, no? Pain, ano man yung mga nararanasan mo, Jesus will always be over your circumstances. In James chapter 1, verse 2 to 3. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Even right now, we don't know what will happen after this service, the coming days. We don't know what will happen to us. But will you still be joyful? Hindi natin alam, no? Wag naman sana, but what if your loved one will die prior to Christmas or prior to ending this year? Can you still be joyful? Diba? Difficulties. No? And I encourage everyone, this season, our hope for this season is that may we seek joy. Kung ano man ang mangyari this season sa buhay mo, blessing after blessing, not getting the blessing that you want or the things that you need, you would still be joyful. Pangalawa, di ba, mabilis lang. Second thing, kasi alam ko may mag-special number pa mamaya, no? Second is, our hope for this, what do you hope for? Do you hope for peace? Umaasa ka ba sa kapayapaan na magkaroon ka ng kapayapaan sa buhay mo? Maaring pagdating ng December 31, maaring yung iba dito, especially, siyempre yung mga yung may mga edad na kapag nagkaroon ng mga fireworks, di ba? Ang ingay naman, o tugtugan, ang ingay naman. Si Ate Doris, no? Ay, ano? Walang kapayapaan kasi kaliwat kanan yung ingay. No? But it's rather yung peace. Do you want to seek peace this season? Do you want to have peace this season? Can you raise your right hand if you want to have peace this season? Go and forgive those who trespass. Right? Only then you can have peace. O kahit man ikaw ang ginawa ng kasalanan, do you wanna have peace? Go to that person. I forgive you. Because Jesus, my Lord, forgive me. Forgive. Diba? Lahat kayo, no? Nagtaas. No? Maaaring may mga ilan sa atin dito ginawa ng mali. But if you want to seek peace this season, ending this year, forgiveness. Kahapon or kagabi, di ba? When we are having our Men in Christ Christmas party, no, si Brother Nestor yung nag-share ng Word of God. Sabi niya, ano ang kapaskuhan para sa inyo? May nagsalita, forgiveness. Di ba? Pagmamahalan, pagbibigayan, forgiveness. You
cannot love without forgiving. Alam naman natin yun, di ba? And so, as we gather this season to celebrate the joy of this Christmas, tayo ay mag-reflect doon sa kapayapaan na dinudulot o kayang ihatid sa atin ng Panginoong Yesus. Christmas is a time when we commemorate the coming of the Prince of Peace. Diba? Alam naman natin yon. He is the Prince of Peace. So if He is the Prince of Peace, if we are celebrating this season, it's the coming of our Lord and Savior Jesus Christ sa Kanyang kapanganakan, the birth, and if He is the Prince of Peace. Who brings a peace that surpasses all understanding. Sa lahat na makikita natin sa Scripture, we are reminded of the promise and significance of this peace. In Isaiah chapter 9, verse 6, it is proclaimed, For to us a child is born, to us a son is given. The government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Jesus came into this world as the embodiment of peace. And if you have Jesus in your heart, you should have peace. Tama? And you can only have peace when you forgive. Maaring may mga reunion ng bawat kapamilyahan dito. Pero dahil baka meron kang kagalit, hindi ka pupunta, hindi na ako pupunta doon. Remember, our hope for this season. May we seek peace in our lives as we welcome 2024 sooner, no? Masaya mabuhay nang walang kaaway. Ha? Na wala kang na malinis ang iyong konsensya, na wala kang tinapakan na tao, wala kang kagalit na katrabaho, wala kang chinichismis, o kaya may mga chumichismis man sa'yo, may naninira man sa'yo, di ba? Sana wag na natin yung paabutin hanggang next year. May we spread love as we always hear sa mga mensahe, or even as we browse yung social media. No? Spread love. Dapat nga sa atin, nauuna na nanggagaling ito because tayo ay minahan ng Diyos. No? And so Jesus came into this world as the embodiment of peace, bringing reconciliation between God and humanity. I think naalala ko, nagmensahe rin ako about reconciliation sa isang church. And so if you want to be Christ ambassador, as we are, we should be the one who reconcile. Sabi ko sa kanila, kung hindi man ikaw ang nasa hitwaan ng bawat partido, dahil may Jesus ka, may peace ka, you want to live in a peaceful life, in a peaceful work, ikaw na ang manguna to reconcile them. Bakit? Kasi naranasan mo ngang i-reconcile ka ng Panginoong Jesus sa Diyos Ama. Tama? Hindi ikaw yung kapag sa katrabaho or sa kapitbahay or anything, anywhere. Kapag ikaw yung dalawang magkaaway o dalawang nagkakaroon ng conflict, lumapit sa iyo, no? Separate days or separate hours. Tapos, alam mo ba si ganito? Ganun ba? Tapos lumapit yung isa sa'yo. Alam mo ba yung katrabaho natin? Ay, iba yung sinabi niya sa akin. Iba yung sabi niya, imbis na ikaw yung mag-reconcile, ikaw yung gumagatong. Di ba? Ginagatungan mo pa. Sabi, ay, mali ka sis. Dapat, sabi niya kasi, yung ginawa mo. Di ba? Jesus came into this world to reconcile us to God, the Father.
so that we can have peace. Restless po ang mga tao nung wala pa ang Messiah. They are waiting and waiting. They are hoping to the promise. Savior, magliligtas sa kanila, mamamagitan sa kanila sa Diyos Ama. Dahil alam natin, for how many years? 400 years? Nanahimik ang Panginoon. But when Jesus came, He reconciled us so that we can have peace. The peace that Jesus brings is not merely the absence of conflict or problems in our lives, but it is a sense of wholeness, yung kabuuan, yung restoration and harmony, restoration of the relationship na nasira dahil sa kung anumang bagay. It is a deep inner peace that can only be found in a relationship with our Lord. Itong kapayapaan na to ay hindi dumidepende sa external na circumstansya, but rooted in the unchanging character of God. Itong kapayapaan na ito, it does not depend on external circumstances. Dahil masaya, Christmas ngayon, masaya, may kapayapaan. Hindi yun. The peace that Jesus brings is always rooted in the unchanging character of God. And so during this season, it is all too easy to get caught up sa mga parties or anything traffics, especially traffics. No, nakikita na natin yung nangyayari sa mga road, sa Facebook, no? Sa mga shots ng mga drone. Nagta-traffic na expressway and anywhere, no? So, kapag ikaw ay naipit sa mga ganong pagkakataon, do you still have peace? Nalilate ka na kasi yung Christmas party nyo, 7 p.m. Nasa FX ka pa, 9 na. Naaligaga ka na, 7 na, wala ka pa sa Christmas party. Diba? Ang daming pwedeng makasira ng ating peace. This season also. But when we seek and when we hope for this season to have peace, whatever circumstances na mangyayari sa atin during this season, it will not make us doubtful. It will not make us worrisome. No? Because we have peace. May kapayapaan eh. Ito ay hindi hatid ng mga kung sinong tao, hindi hatid ito ng kung sinong anong pagkakataon sa ating buhay, because the peace, yung kapayapaan ay nagmumula sa Panginoon. As followers of Jesus Christ, we are called to be ambassadors of peace in this world, full of strife and division. We are called to cultivate peace in our relationship. Yun yung sinasabi ko kanina, to seek reconciliation. If in your family, may conflict, pagkaaway, may hindi pag-iimikan, may hindi, di ba? Hindi ka aaten, hindi kayo aaten ng mga reunion. Sabihin nyo na lang, kasi malayo eh, hindi, pero yung deep inside, ayaw mong makita kung sino man yung kapamilya mo na yun. I don't know. But as follower of Christ, as ambassador of Christ, we should also seek reconciliation so that we can have peace. Yung sinasabi ko, kapag nananalangin tayo, Panginoon, bigyan niyo ako ng kapayapaan sa aking buhay. More peace. Hindi ka bibigyan ng Panginoon ng peace. Bibigyan ka niya ng mga circumstances na magbibigay sa iyo ng kapayapaan. As followers of Christ, let us be reminded that the extraordinary gift of peace that God
offered us through His Son Jesus Christ. May this peace dwell in our hearts and flow through our lives and transform our family, our neighbor, our community. May this season or Christmas season be a time of embracing the peace, not just the gifts, but the peace that surpasses all understanding, a peace that can calm our souls sa kabila ng mga pagsubok sa ating buhay. Hayaan natin na tayo ay alalahanin natin ang kapanganakan ng Panginoon, hindi lamang historical event to commemorate, but it is a personal invitation for us to experience His peace each and every day. What do you seek this season? Are you seeking peace? Gusto mo ng kapayapaan? Gusto mo maging mapayapa ang buhay mo? Let us hope. Let us hope this season for peace. No? Umasa tayo na tayo'y pagkakalooban ng Diyos ng kapayapaan sa ating buhay. After you spend, after you spend everything, no? I hope na hindi ka lamang nagkaroon ng kagalakan dahil naubos na ang iyong mga bonuses or nagalak ka at nagkaroon ka pa ng kapayapaan. It's one thing. We are very joyful when we receive so many things, but when we are left with nothing, parang aligaga na tayo. Ano ba? Ano kakainin natin? O kulang tayo ng pambayad sa ganito o ganito. Diba? But when we hope to have joy and peace this season, it will be given to you. It will be given and will always be given to you. Pangatlo, as we hope for the season, how beauty it is that when we trust in God, we will have an overflowing hope. Wow. By the power of the Holy Spirit. This means that our hope is not something that we muster up on our own. Okay? Yung ating pag-asa ay hindi natin kinocultivate sa ating sarili lamang, but it is a gift from the Holy Spirit. It is a hope that is steadfast and unwavering even in the midst of adversity. Our hope, ang ating inaasahan sa ating buhay, and even in our Christian faith, it is not something that we master. But it is a gift that from the Holy Spirit. No? Ito ay regalo galing sa banal na Espiritu. By the power of the Holy Spirit, your hope will always have its, di ba, laging nasusurpass yung mga bagay-bagay na nangyayari sa iyong buhay. A wonderful result of hope is delivered by the Holy Spirit of God. He gives us the power. Wow. He gives us the power to hope. And that is a demonstration of God's love for us. Hope given by Him works together to give us confidence, joy, peace, power, and love. That is the true gift. In Romans chapter 5, verse 5, and hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. So we hope because pinagkakalooban tayo ng banal na Espiritu na kapangyarihan para tayo ay umasa. It is not something that comes from our own. Kasi kapag ito'y nagmumula sa atin, tayo ay mabibigo. Paano? Example, may nangako sa iyong kaibigan mo, umasa ka. Dahil yung kaibigan mo na yon, na pinangakuan ka, doon ka umasa. Eh, hindi natupad. Di ba? Nagalit ka. No? Nawalan ka na ng pag-asa.
Nawalan ka na ng pag-asang umasa pa sa mga sasabihin niya. But the hope in our Christian faith, it is a gift from the Holy Spirit. And through the power of the Holy Spirit, we hope. Tayo ay nagkakaroon ng kapangyarihang umasa sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon. In this verse, God, sinasabi dito, we will have an overflowing hope. Wow, sobra-sobrang pag-asa. Hindi yung kakaunti, hindi yung sapat lang, hindi yung sakto lang, pero an overflowing hope in this world. Do you wanna seek an overflowing hope? Diba? Yung hindi ka naubusan ng pag-asa sa buhay mo. Tama? Gusto nyo ba yon? Na kahit na sa kabila ng mga hindi mo nakikitang tugon ng Panginoon, umaasa ka pa rin. Dahil iyon ay pinagkakaloob ng Banal na Espiritu na ikaw ay umasa pa rin sa Panginoon. We don't know how God works. And so we hope. And the Holy Spirit is giving us the power to hope. At ang hanapin natin this season is that we should have an overflowing hope. Walang katapusang pag-asa sa ating buhay. Sa ating pamilya, umasa tayo sa Panginoon para sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating mga kamag-anak, sa work, or anything. Dahil when we trust God, we will have an overflowing hope. And our hope for this season, in verse 13, again, let me read to you, may the God of hope, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Amen ba? What do you hope this season? Ano yung mga bagay na inaasahan mo ngayong kapanahunan na ito? What do you hope for? I hope that may our God of hope fill us ng lahat ng kagalakan, kapayapaan, at nag-uumapaw na pag-asa sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. And let us, as we enjoy this season. Amen ba? Tayo po ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Napakabuti ng ating Diyos. Amen? Let us pray. Panginoon, salamat po sa panahon na ito na aming nararanasan. Lord, sa iyong katapatan, Panginoon, we are here. We are enjoying this season. Hindi namin alam few years back, 2 years ago, kung makakaabot pa man kami dito. But because of your grace and of your faithfulness, we are now here. And we are enjoying this season. There are many things that we hope for, O Lord. But your message is clear to us. As we enjoy this season, as we celebrate this season, ikaw ang Diyos na pinagmumulan ng pag-asa. Panginoon, nawa, umasa kami sa inyo. Na pagkakalooban niyo kami ng kagalakan, ng kapayapaan, at nag-uumapaw na pag-asa sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Lord, salamat
paabuti niyo po sa bawat isa. Kaya Panginoon, purihin po ang inyong pangalan. Dakilain ka. Tinataas namin ang iyong dakilang pangalan sa aming kalagitnaan. Sapagkat ikaw po ang aming Diyos na buhay. Ikaw po ang aming Diyos na may magagawa. At ikaw po ang aming Diyos na may gagawin pa sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya muli, maraming salamat po, O Diyos. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po tayo sa ating pananambahan. Let's prepare yung ating pong mga tithes and love offering. Habang pumupunta po kayo dito sa ating offering box, ay makakarinig naman po tayo ng special number mula po kay Brother Nick. Parang nagulat yung mga Dorcas nandito. parang natulala. Praise God. Siguro tayo ay mayroon na naging mga kaibigan. Mayroon ka man ko na nakikita natin o hindi. Pero sa mensaheng ito, nawa lalo nating namnamin ang presensya ng Panginoon. Kaibigan, dinggin ang awit, paalaala ang inihahatid, ang Diyos ay nasa'yo, patnubay mo tunay, alalahanin, mahal ka sa amin sa bawat araw, laging dalangin na pagpalain ka ng Diyos at tuwina dahil sa mahal ka niya. At kung ika'y hindi kapili, kasama ka sa aking dalangin. Kahit ako'y di na naaalala pa, wag lang si Kristo ang limutin mo. Praise God. Ang Diyos ay nasa'yo, patnubay mo tunay, alalahanin, mahal ka sa amin sa bawat araw, laging dalangin na pagpalain ka ng Diyos at tuwina dahil sa mahal ka niya. At kung ika'y hindi kapili,
isama ka sa aking dalangin. Kahit ako'y di na naaalala pa, wag lang si Kristo ang limutin mo. Aking kaibigan, dinggin ang awit, paalaala ang inihahatid. Ang Diyos ay nasa inyo, patnubay mo, alalahanin mo. Mahal ka ni Kristo, aking kaibigan, aking kaibigan, aking kaibigan. Praise God. Atin po ipag-pray yung ating pong offering. Pinupuri ka namin, aming Panginoon, aming manlilikha sa oras po na ito. Salamat po, Panginoon, sa isang buong taon ng inyong kagandahang loob ng pagpapala sa aming pong mga kabuhayan, sa aming pong mga trabaho, maging sa aming pong mga negosyo. Salamat, Panginoon, dahil kayo po ay patuloy na kumikilos at nararamdaman po namin ang inyong pag-ibig sa amin. Ang aming pong paraan ng pagbibigay ay aming pong pagsamba sa inyo. Salamat po sa inyong kagandahang loob at sa patuloy na pag-iingat at pagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Pinupuri ka namin, Panginoon, nawa ito po ay marating ang mga misyon, ang mga ministeryo na nangangailangan ng inyong pong paggabay at pinansyal na pagtulong. Ang lahat po ito ay binabalik namin sa inyo ng may papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa ating mga kaloob. Ganun din po, pasalamat din po tayo sa ating flower offering na ito po ay inihandog ni Brother Bobet Cruz. Ganun din sa pananatili palagi ni Brother Romel ng ating sambahan. Maraming salamat po. At sa ating mga weekly schedules, ang ating worship celebration po, ipaalala po, ay Sundays at 9 a.m. Ngunit magkakaroon po tayo ng ibang mga schedule for sa linggong ito. Babanggitin ko po maya-maya hanggang sa susunod na Sunday. Ang ating pong worship and media team ay patuloy po na nagpe-prepare every Saturday ng alas 4 ng hapon. Kanina po nakaka-encourage na meron tayong special number. So, biglaan sa akin. Pero kung meron po sa inyo na may mga talento pa rin, nakita natin ng isang linggo, di ba? Pwede naman po gawin natin siya na isang handog para sa Panginoon. Sa pagsayaw ng Dorca, sa pagkanta, maraming bagay po tayo na pwedeng handog sa Panginoon sa ating mga talento. Kaya wag po natin siyang gawin na parang tuwing sa isang taon o isang beses sa isang taon natin pinapakita ang ating mga talento. Kung gusto niyo pong magbigay ng special number, maaari po kayong lumapit sa ating program team. Ganon din po kung itatap kay Sister Nisa Ragon sa ating mga participants ng ating services. Ang ating affinity groups at devotions, Bridgers, every Sunday sa 3 p.m. Ang Women of Blessing, Thursdays and Fridays, 7:30 p.m. Ang Dorcas, Fridays sa 3 p.m. At ang Men in Christ po ay Sundays at 4 p.m. Ang prayer breakfast po ay every first day of the month or every first Saturday of the month. Ayan po. 6 ng umaga. At sa ating mga birthday celebrants sa susunod na linggo ay magdiriwan ng kanyang kaarawan si G-Boy o si Angelo Quetwa sa 20. Sa 23 po ay si Ellen Leyva at si NG Lizaran ng 23. Ayan. Advance happy birthday sa inyong tatlo. At maya-maya po ay magkakaroon po tayo ng election. NMI, Nazarene Missions International, Council election, after po ng service natin. Bago mag-benediction, ayan.
So, yun po, magkakaroon po tayo ng eleksyon. Ang ating mga Christmas fellowship, mamayang hapon po, ay bitbitin nyo, dalhin nyo ang inyong mga chikiting. Wala naman po itong age limit, basta bata. Okay, so feeling bata o bata, ay 2 p.m. po. Exchange gift po nila ay 100 pesos. Ganun din po ang ating church fellowship after ng children's fellowship. So anong oras po yung after? 5 ng hapon. Ang exchange gift naman po ay 150 pesos. Alam ko may registration fee na 2 pesos. 20 pesos daw po ang ating registration fee. So, maganda po tayo ng kung 2 p.m. para sa bata at sa atin naman po yung ibang hindi bata ay 5 p.m. naman po ang ating Christmas fellowship. Ang Advent Season Services po natin ay magsisimula po ng December 20. Ito po ay Miyerkules ng alas 7 ng gabi. Kung meron pong iba ay simbang gabi, sa atin naman po may sambang gabi. Ang candlelight service naman po natin ay December 24 ng alas 7 ng gabi. Wala po tayong Sunday service ng 9 a.m. ng Sunday, pero meron tayong candlelight ng alas 7. So, Christmas service naman po ng December 25 ay alas 8 ng umaga. Meron pa po bang mga announcement para po sa Ladies Christmas Fellowship? Tapos na? Wala na. Okay. Thank you, Christy. Regarding po sa ating Advent Season Services, nais ko pong i-announce din ngayon at ipaalala na doon din po tayo magsisindi ng Advent Candle. At ito po yung schedule po natin para po sa December 20, sa first night, ay si Brother Romel at Sister Nisa. Sa 21 ay si Brother Raul at Sister Sol. Sa 22 ay si Brother Rick at Sister Helen. At sa 24 po, during candlelight service natin na magsisindi po ng Advent Candle natin ay si Brother Nestor at si Sister Annie. Ipinapaalala ko rin po yung mga server po natin ay ating pastoral staff kasama po si Brother Romel. Pinapaalala ko rin po sa umaga po na ito, hindi po natin na-recognize na nakaraan na linggo. Meron po tayong 2 bata na nag-participate sa Church of the Nazarene National My Gift Bible Quiz Bee. Si Gabi Serapion at si Reed. Nasaan si Reed? Riz pala. Si Riz Ronquillo. Si Reed pala yung isa. Si Riz Ronquillo. Wala. Nasa Sunday School pa. Si Riz po ay nag-second runner-up sa National Quiz Bee. Bible Quiz Bee. Purihin ang Panginoon sa ibinibigay ng Panginoon na wisdom. At naniniwala ako na marami pa mga bata, mga kabataan ang magpa-participate dito. At tayo rin po, magkakaroon din po nito sa January. Pinagpaplanuhan na po ng SDMI ang ating Literary Fest, Music Fest. Ibabalik po natin yung mga festival na iyon. At January po ay Bible Month. Kaya tayo po ay mag-participate doon. At kasama pa po dito, magpapatuloy po yung discipleship journey natin na School of Ministry classes. Magsisimula po ulit sa January 2024. At may registration po na 50 pesos per class. At i-offer po natin ang Old Testament survey. At ganun din ang spiritual formation. Ang spiritual formation po, tuloy-tuloy. Recurring course po ang spiritual formation. Hanggat hindi po natatapos lahat ng members natin, i-offer lagi ang spiritual formation. Kasi po, kailangan po natin yan. Magsimula na po kayong magpalista para sa ating School of Ministry classes. Sa January rin po magsisimula yung naudlot natin na Discovering Our Christian Maturity. Dahil medyo busy ngayong December, ay nilipat po natin ng January yung Discovering Our Christian Maturity. Bukas po to para sa lahat ng mga kapatiran para ma-discover natin paano ba ako magpapatuloy na lumago sa aking
pamumuhay Kristiyano. At kanina po, ito po ay month ng volunteerism month at ang January po ay volunteerism month rin po. Kanina po, nakaraang linggo nakita natin na through Ministry of Music, dancing and everything ay ginamit tayo ng Panginoon. Dalangin ko po na hindi lamang tuwing anniversary natin ginagamit yung mga gifts na binigay sa atin ng Panginoon. Pinagpre-pray ko na magkaroon na rin tayo ng commissioned song revivalist and evangelist. Di ba? Naalala ko ang Woodland Trio. Sino po nakakatanda sa Woodland Trio? Ayun. Sila po yung ginamit ng Panginoon kaya maraming mga churches ang na-plant all throughout the Philippines. Patay na po si Tatay Tomas Chamos. Patay na po siya at nabubuhay na lang. Isa na lang. Retired pa. Si Velasco, Pastor Velasco, siya na lamang po ang nabubuhay sa Woodland Trio. Dalangin ko po, out of us here, ay merong mga i-raise up ang Panginoon ng mga bagong revivalists through songs and other ministries. Kaya maraming salamat po sa Panginoon. Pinagkalooban tayo ng Panginoon na napakaraming gift. Sa pagkakataon pong ito, tayong lahat ay pinapaalala, magkakaroon ng NMI election. Napag-usapan po namin ng President, hindi po kasi na-affirm noong nakaraan na annual meeting natin, last year na annual meeting, na two-year term po yung nakaraan na council. So, ang gagawin po natin ay i-affirm lang po natin yung kanilang another year ng pagsaserve as NMI Council. Ang gagawin po natin, as a whole, yes or no, ang magiging botohan po natin. Hindi na po tayo magkakaroon ng balot. Ang gagawin po natin, I will ask the Secretary, saka yung ilang council ng NMI, to count yung pong mga votes po natin. At makikita nyo po sa harapan, as a whole na po natin gagawin yan, hindi na isa-isa. As a whole na, gagawin po natin na yes or no. Okay. 7 po yan. 6 po. 6 po yan. Yung yes or no po natin. Okay. Pwede ba may tumayo na magbibilang na part ng NMI Council para po tulungan yung ating secretary to count? Okay. Bago po iyon, I would like to ask ang congregation, is there any motion to accept the nominees for NMI Council for 2024? Any second? Any discussion? None. Those who are... Sige po, iaano na lang natin, re-replace natin. Okay. Okay, I open the nomination sa replacement para kay Sister SP. Is there any nomination to be part of the NMI Council? Ate Annie. Remy Serapion is nominated. Any more nomination? Okay, any second? Ate Remy is nominated. Okay. Okay, wala na po ba? Okay, let's accept those who are in favor to accept the nominees as official ballot. Say Amen. Okay, lahat po ng mga mag-pray po muna tayo bago po tayo pumoto. Father, we thank you for the lives of our brethren na ikaw ang pumili at nagtalaga upang maging bahagi ng napakalaki at very challenging na ministry ng Nazarene Mission International. Panginoon, we pray, O God, that you will use them to mobilize us as community of faith na magkaroon ng matindi at malalim na passion, O God, for the global mission as well as local and district missions. Lord, we pray for them na magiging mga lingkod mo through NMI
sa council dito sa local church. We pray, O God, that you will be with them sa bawat decision na gagawin nila. Guide them and help them, O God, sa lahat ng mga isasakatuparan, mga plano at mga gawain para kami, Panginoon, na isang community of faith ay magkaroon ng kasigasigan sa mga pagmimisyon. Maraming salamat po. Ito po ang dalangin namin sa pagboto namin. Gabayan mo po kami, Banal na Espiritu, in Jesus' name. Amen. Okay, lahat po, tataas na lamang po ng kamay at bibilangin na lamang ng ating secretary at ng si Jane ang magbibilang. Kuya Mars. Yes po, 1 year lang po. Hindi po kasi na-affirm last year. Supposedly, 2 years po yan. Kaso hindi na-affirm last year na yung council ay mag 2 year. Yung president lang po ang na-affirm na 1 year term. 2 year term pa, I mean. Okay, meron pa po bang question bago tayo mag-election? Wala na po? Lahat po ng mga sumasang-ayon ay maari po bang itaas ang kanang kamay na nag-a-affirm na sila ay magpatuloy sa paglilingkod as NMI Council. Pwede pong bata bumoto kasi pati po bata member ng NMI. Pakibilang po. Okay, pwede na pong ibaba ang kamay. Lahat po ng no, taas ang kamay. Uy, kamot ng ulo. Kala ko, no, nagkamot lang pala ng ulo. Okay, congratulations, NMI Council for 2024. Pwede po bang tumayo ang bawat isa? Ate Remy, si Sister Jane, si Sister Acel, si Sister Malu, si Sister Angie. Uy, may nasingit na lalaki, si Brother David. Okay. At sa January po ay magkakaroon po tayo ng commissioning service para po sa lahat ng mga council. Palakpakan po muli natin ang ating NMI Council. Maraming salamat po. Tayo pong lahat ay tumayo. May additional announcement pa? Wala na po? Okay, mamaya po may Christmas fellowship tayo alas 2 sa mga bata, alas 5 sa mga adults. Dorcas po, after service. Sunday school, Dorcas. May Christmas fellowship po. Huwag uuwi mga Dorcas. Tayo pong lahat ay Grace. Okay, papaalala ko po uli. Wala pong service sa Sunday ng morning, ng 9 o'clock. Baka pumunta po kayo ng 9 o'clock. Alas 7 po ng gabi ang service sa Sunday. Okay. Pastor Billy for the closing prayer and benediction. Minsan pa, palakpakan natin ang Panginoon. Tanggapin natin ang benediction. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen, Amen, at Amen.
Kamusta po ang ating gawain? May mga Sunday school ibang Sunday school classes. Ano daw po, ang ladies pa lang, ang Christmas fellowship ay after service ng December 20. Okay. Wednesday. Maging ano na lang po tayo, mapagmatsyag dun sa ating GC para po sa mga iba't ibang announcements. Okay, go! Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee. We will yield the sun above. Melt the clouds of sin and sadness. Drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, Heal is sweet, the light of day. All thy works we joyful round thee, burden reflect the rays. Stars and angels sing round thee, center of unbroken praise. Feel the chorus ringing out the meadow, chanting bird and flowing fountain, call us to rejoice in thee. Thou art given and forgiven, ever blessing, ever blessed, wellspring of the joy of living, ocean's depth of happy rest. Thou our Father, Christ our brother, all who live in love of thy. Teach us how to love each other, lead us to the joy. Teach us to love each other, lead us to the joy divine.